Bagong putahe na naman ng puso ng saging. Ito nga pala po ang kinilaw ng puso ng saging. Kaya tara, panoorin niyo kung paano gawin. Una, syempre, kailangan meron kang puso ng saging. Tapos syempre, kailangan mabalatan yan. Hindi naman pwede isama mo lahat yan. Tanggalin mo lahat ng balat hanggang sa pumuti na siya. Yan, ganyan dapat magiging itsura niyan. Puting-puti dapat ang puso, hindi tulad ng ex mo ang itim-itim kaya ka iniwan. Charot. Tapos syempre, alangan naman kilawin mo ng hilaw yan. Isda lang kinikilaw na hilaw, pero ang puso alang kilawin mo ng hilaw yan. Mapakla yan. Kaya lagayin mo muna. Ay, much better na lagayin nyo ng buo kasi kapag hiniwa-hiwa nyo yan, maglalasang tubig ang loob niyan, mas malasa kapag hindi nyo po hiniwa. Kaso nga lang matagal maluto kapag hindi nyo hinihiwa-hiwa, kayo nang bahala. At habang pinapalambot ko ang puso, naghiwa na ako ng sibuyas at luya. Yan po ang ilalahok natin sa ating kinilaw na puso ng saging. Mas maganda po, balatan nyo po muna ang luya tapos hiwa-hiwain nyo. Pinuhin nyo ng maigi ang paggayat ng sibuyas at luya para mas masarap at mas mahalang at lumahok sa ating kinilaw na puso. Pagkawas ng puso, kailangan nyo munang durog-durogin ang puso. Alam naman, kilawin nyo ng buo yan. Tapos syempre tanggalan nyo ng katas yan para hindi po mapaklat, hindi lasang tubig. Tapos ilagay nyo ng mga ingredients. Ayan nga po, nilagay ko ng paminta, luya at sibuyas. Pagtapos nyo ilagay mga ingredients, mekos-mekos nyo lang yan. Mekos-mekos lang, mekos-mekos, mekos-mekos ulit, mekos-mekos. Ganun lang ng ganun. Then nilagay ko na pong kalamansi. Yun pong kalamansi sa amin, parang sinturis na. Pero kalamansi po talaga yan. Kalamando rin. Dahan-dahan lang kayo sa paglagay sa kalamansi, baka naman ang inyong kinilaw ay sobrang asim na. Pagkatapos nyo mailagay na lahat ng ingredients, imekos-mekos nyo lang po ulit, mekos-mekos hanggang sa okay na para sa inyo ang panlasa. At tinikman ko na nga po yan, para sa akin okay na kaya tinabi ko po muna. Dahil may naglako ng isda dito kanina, nangutang kami. Kasi hindi naman pwede na gulay lang. Mas masarap yan kapag may kapares na pritong isda. Kaya tara, niluto ko muna aking isda. Dahil nga late na ako sa trabaho ko, mabilisan na itong video na to. Kaya wala nang patumpik-tumpik, luto na agad. Yan na po ang final result. Yan na po ang pritong isda. And then meron na rin po akong kape dyan at toyo na sausawan para sa isda. Yun lamang, sana nagkaroon kayo ng idea sa paano makatipid. Salamat!